Yan, good evening guys. Worship na po tayo. At tayo ay aawit ng Jesus keep me near the cross. Yan ang ating magiging yan. Ang ating songs is Jesus keep me near the cross. So join me for our worship. Jesus keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond rivers. Where's the cross? I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. At ang ating pag-aaral sa lesson ay araw ng Martes, July 1, ang mga Hebreyong hilot. Mga Hebreyong hilot daw. Sabi. Ating pagbabasahin sa Exodus 1:9-21. Ang haba. Anong mahalagang papel ang ginampanan ng mga tapat na hilot at bakit sila inalala sa kasaysayan? Ating bubuksan po ang ating Bible sa Exodus. Exodus
19, ay 1, Exodo 1, 9 to 21. Haba na ating babasahin mga kapatid. Ating babasahin ng Exodo, Genesis, Exodo 1. Exodo 1, 9 to 21. Basa tayo ng mahaba. Ito po, ang ating babasahin ay sa Exodo 1, 9. Ang sabi dito ay, at sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ng Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayod tayo magpakadunong sa kanila, baka sila dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilaya sa lupain. Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamating sila sa atang sa kanila, at kanilang ipinagtayo si Faraon na mga bayan sa kamaligan na dili iba't ang Pitom at Ramses. Datapwat habang dinadalamati nila sila, lalong dumadami at lalong kumakapal at kinapuutan nila ang mga anak ni Israel at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel, at kanilang pamuhay sila ng masaklap sa pamagitan ng mahirap ng paglilingkod sa argamas at sa laryo, at sa lahat ng sarisaling paglilingkod sa bukid, at sa lahat ng paglilingkod nila na pinapaglingkod sa kanila na may kabagsikan. Pinapatay ang mga batang lalaki, at ang hari sa Ehipto ay magsalita sa mga hilot sa Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Puwa. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo. Datapwat kung babae ninyo mabuhayin. Datapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya na iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito at ang inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot kay Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi kagaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot, at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay ginawa niya. Niyas sila sa mga sangbahayan. Bakit kaya pinapapatay ang mga lalaki? Halaan natin sa ating lesson. Babasahin ko ang aking lesson. Bakit pinapapatay ang mga batang lalaki? Tungkol ito sa kay Moses. Kaya ganun. Wait lang at aking babasahin lesson. Kaya pala pinapapatay ni Farao ang mga ang sabi ay upang lupigin ang mga Hebreo, mapuksa ang lahat ng mga lalaking kaapuhan at isanib ang mga babae sa bansang Ehipsyo. Sa ganun matapos ang pinaniniwalaan ni Farao na banta ng mga Hebreo sa kanyang bayan. Kasi may banta pala si Faraon
takot siya sa mga Hebreo. Kaya pinapapatay niya lahat ng mga lalaki. Para wala nga namang lumaban sa kanya. Anyway, ang Diyos ay pumasok sa mga hilot na instead na kanilang patayin ang mga batang lalaking isisilang ay hindi nila pinatay at lahat ay binuhay nila. Kaya pag ikaw ay talaga may takot sa Diyos, kahit sino pa ang mag-utos sa iyo ng anumang mga maling gawa ay mananaig pa rin ang kabutihan at ang pagtitiwala at ang paniwala sa Diyos. Pagpalain ang ating lesson for tonight. And see you again for tomorrow. At tayo yawit for our closing song sa ating worship. I have decided to follow Jesus. Okay, let's sing that. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No one with me, still I will follow. The one with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Decide now to follow Jesus. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back, no turning back. Let's pray, guys, para sa ating worship. Pagpalang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa bagong oras na ito na inyong pinagkaloob sa akin upang muli ay pag-aralan yung banal na salita. Magamit ko ito sa lahat ng oras ng pagpapala sa araw-araw. Maging tapat sa inyo tulad ng mga hilot na nakasaad sa lesson na sila hindi natakot kahit kay Pharaoh at sa mga utos ng mga matataas na tao, sapagkat kayo ang Diyos at kayo ang bibigay ng lakas at hibay ng kaisipan at panampalataya. Sa katuparan ko rin po ang mga ganitong kautusan at may sa puso mga napag-aralan. Katawarin ko ako Diyos sa
mga pagbasa na nagawa sa magagawa ito. Salamat sa inyong pag-ingat mula sa trabaho hanggang sa pag-uusap nila. Ingatan ang aming tahanan, ingatan ang aking pamilya, at maghari kayo sa aming buhay ngayon pa kailanman. Hiling ko po ito sa mga Jesus. Amen. Thank you, Lord, and see you tomorrow. Love the Lord. See you guys tomorrow again. Let's worship every day.